Kamusta mga kaagimat? Welcome back sa aking channel. Panibagong video naman ang ating pag-uusapan at ito ay tungkol sa pinakamalakas na trabungko ng halamang lubigan. At pag-uusapan din natin dito ang kakaibang taglay nitong may kagahong bertudis at paano nga ba ito makukuha at saang parte ng katawan ng halamang lubigan matatagpuan ang kanyang pinakasikritong trabungko at paano nga ba ito alagaan para mas lalo pang lumakas ang taglay niyang may kagahong bertudis o kapangyarihan. Hagima 13 GM Babaylan 1. Lubigan din ang tawag namin na mga babaylan unom sa ganitong sahing halaman. Ang lubigan ay isang maliit lang na halaman na tumutubo na parang damo mga kaagimat. Ang mga dahon nito ay tumutubo ng patayo at pahaba, habang ang mga ugat naman nito mga kaagimat ay palapad at hibla-hibla. Mayroon din itong mga bulaklak na kumpol-kumpol at karaniwan itong nakikitang nakatanim o tumutubo sa mga tabi ng ilog, sa mga sapa at sa mga malao o maputik na lugar. Alam niyo ba mga kaagimat na ang ugat ng halamang lubigan ay may mabangong langis at mabisang panghaplas sa katawan, nakawawala o mapahupa ang mga sakit-sakit sa katawan? Ang hibla-hibla nitong mga ugat ay karaniwang nilalaga din mga kaagimat upang mainom o pinapatuyo at kinakain. Ang dahon naman, lalo na yung mga bagong usbong, ay maaaring kainin bilang gulay. Maaari din itong dikdikin, ilaga o kuhanan ng katas upang magamit sa panggagamot. Pero bago natin pag-uusapan ang kanyang pinakasikritong sangkapagimat, trabungko, ay alamin muna natin ang mga sakit na maaaring magamot ng halamang lubigan. Una, kung ikaw ay walang gana sa pagkain, ang dahon ng halamang lubigan ay mabisang sangkap para sa pampagana ng pagkain. Ikalawa ay ang rayuma, ang langis na mabuol o makukuha mula sa ugat ng halamang lubigan ay pinakamabisang panglunas sa pananakit ng kasukasuan dahil sa rayuma. Pwede din na ihalo ang lana mula sa ugat ng halamang lubigan at lana ng niyog para sa pangaplas sa rayuma. Ang ikatatlo ay ang impatso. Ang pagkain sa murang dahon ng halamang lubigan ay makakatulong para sa kondisyon ng impatso. Ang ikaapat ay pananakit ng ngipin. Makakatulong naman para sa pananakit ng ngipin kung usapon o ngunguyain ang ugat ng halamang lubigan. Ang ikalima ay ang hika. Kung may nais kayong tulungan na may sakit na hika, ang gagawin nyo lang mga kaagimat ay ihalo ang langis ng lubigan sa inumin o pagkain. Ang pag-inom din sa pinaglagaan ng ugat at dahon ng halamang lubigan ay mabisang panghupa ng hika. Ang ika-6 ay ang galis. Ang dinikdik na dahon ng halamang lubigan ay maaaring ipangtapal sa balat na apektado ng galis para ito ay gumaling. Ang ika-7 ay ang pampalakas at pampatalas ng memorya. Ang madalas na pag-inom ng pinaglagaan ng ugat at dahon ng halamang lubigan ay nakakatulong na mapalakas at mapatalas ang memorya. Dito sa aming isla mga kaagimat, dahil sa matarik at mabukid at napakalayo pa ng butika at oras na may mga emergency na may tutulungan kami na may sakit na mga aura, itong mga sahit-sahing mga herbal at mga sahit-sahing halaman na aming natutunan sa Tagong Lihim, Karunungan Mahikagahom at nakuha sa aming librita at sa mga turo din sa amin ng aming mga namayapang mga ninunong babaylan.
Itong mga sahit-sahing mga herbal at sahit-sahing mga halaman ang una naming panangkap para mapagaling namin ang aura na humihingi sa amin ng tulong. Ang trabungko ng halamang lubigan, ito ay nakuha namin ng mga babaylan-unom sa isang mariit at masiok na gubat dito sa aming isla. At ang halamang lubigan na nagtataglay ng trabungko ay malapit sa pintuan ng mga ganhaan ng mga engkantado at engkantada. Ang trabungko na ito ay hindi madaling makuha, lalo na kung ang mga nagbabantay ng mga engkantado at engkantada ay hindi papayag na makuha mo ang kanilang trabungko na nakahugpong sa halamang lubigan. Pero sa aming mga babaylan-unom, dahil sa mayroon kaming mga surug at hinuptanan, mga gabay, ay kinakausap namin sila at sila ay pumayag naman na mapasakamay namin ang trabungko ng halamang lubigan. Tungkol naman sa may kagahong bertudis ng trabungko ng halamang lubigan ay mabisang pangontra sa mga mababangis na yanggaw na mga aswang, mabisang pangontra sa mga manananggal, mabisang pangontra sa mga itimang mangingilaw, at mabisang pangontra sa mga bruha gubatnan na nagtataglay ng mga mahikan negra na mga matag-as o matataas mga kagimat. Kapag sakaling suot o palaging dala ang agimat, trabungko na galing sa halamang lubigan, ay hindi makakalapit sa iyo ang presensya ng mga aswang o mga manananggal o iba pang mga itimang engkanto. At bakit hindi sila makakalapit? At bakit hindi kanila kaya na magamitan ng kanilang mga mahikang itim o mahikang negra? Kapag taglay mo ang agimat, trabungko ng halamang lubigan, ang mga presensya ng itimang elemento ay mangluya o manghihina at naging malupaypay mga kagimat. May malakas na rebelta na taglay ang trabungko na ito, sumbalik-balik sa kalaban o kahit sinumang mga aura na kumakalaban sa iyo at gawan ka nila ng masama ay babalik sa kanila ang mismong kanilang gawa na masamang mahika. Mabisang pangontra din ito sa mga mahika ng barang at kulam, mga palipad hangin, mga hiwit at kilkig na halit. Nakakatulong ang bertudis nito para mapabuti ang ating kalusugan at mapalakas ang ating katawan. Mabisang pampaswerte sa kahit anong uri ng mga negosyo at pampaswerte sa ating trabaho. At may bertudis sa pang-cleansing ng aura, pisikal at spiritual mga kagimat. Kung sa tingin mo o naramdaman mo na nakapitan ka ng mga negatibong enerhiya o mga itimang mahika, ang sangkap trabungko na ito ay isa sa mabisang pampaalis o pampalusaw ng mga negatibong enerhiya sa katawan. Ang gagawin lang mga kagimat ay ihulom o ibabad itong trabungko ng halamang lubigan sa may tubig hanggang sa 3 minuto mga kagimat, at habang nakababad ito sa tubig ay sambitin ang ritual nito para sa pang-cleansing. At kung matapos na masambit ang ritual ng 3 beses ay mag-ihip na pakrus sa tubig para maging mas mabisa ang talab ng mahikagahom niya sa pang-cleansing. Ituro ko dito ang kanyang ritual mga kagimat. Kumuha lamang kayo ng malinis na papel at pulang ballpen para maisulat nyo itong kanyang pinakasikritong ritual. So ito po ang kanyang sikritong ritual sa pang-cleansing sa buong aura mga kagimat. Gahom sang tanom nga lubigan, ipatalab ang gahom sa akong aura, likupa kag pagatinlua ang akong tanan nga kalawasan, kag tawan sang gahom ang bilog kung nga lawas sa pisikalom kag spiritum. Alpili Artak, Hignos Isu Rim, bendisyoni ako sa pangalan mong banal, Aha, Ama, Kurum, Ikti, Sum.
So yan po ang sikretong ritual sa cleansing mga kagimat, at kapag taglay mo ang trabungko na halamang lubigan ay gagana ang taglay niyang gahum bertudis sa pang-cleansing mga kagimat. Ang trabungko na ito ay may bertudis din na mapahumok o mapalambot ang kalooban ng mga aurang masungit o may masamang ugali. Pinaliliwas ka din ito sa mga hindi inaasahan na mga panganib at mga sakuna. Proteksyon at depensa kung sakaling sumakay sa mga sasakyan katulad ng jeep o bus, sa mga motor, eroplano at sa mga barko. May bertudis din ito na makakatulong sa pagbukas ng third eye aura at pinapalakas nito ang buong chakra sa ating katawan. At sobrang dami pa ang mga bertudis nitong taglay mga kagimat, at ipapaalam lamang ito ang iba pa niyang may kagahom sa may hawak o may tangan ng ganitong sahing trabungko ng halamang lubigan. Ang sangkap na ito ay wala ding bawal mga kagimat, kahit saan ay pwede itong madala. Tungkol naman sa pampalakas ng sangkap na ito ay pahiran lamang mga kagimat ng Divine Oil Aura Babaylan Unom sa araw lamang ng Biyernes. Hanggang dito na lang po ang ating video mga kagimat. Maraming salamat po mga kagimat, at kung sakaling nagustuhan nyo ang mga ganitong sahing video mga kagimat ay pakipindot lang ng like and subscribe. Maraming salamat po ulit mga kagimat. Sa pagtatapos ng ating video ay muli po akong nagpapasalamat sa inyong mga kagimat. Naway pagpalain tayong lahat ng mga putiang aura at mabubuti ng ating dakilang Diyos makapangyarihan. Ilayo sa mga sakit, iliwas sa mga hindi inaasahang mga panganib, at likupin ng kabanal-banalang bertudis niyang gahom at ibuhos ang swerteng bugna.